ako po ay gumawa ng isang sulat, isang humble petition addressed to the President of the Philippines. Dahil ang konteksto natin ay ang corruption. Alam natin, itong mga nagdaang mga linggo, nakatutok ang ating pansin sa corruption. Pero may isang aspeto ang korupsyon na hindi pa gaanong iniimbestigahan. At ito ay ang koneksyon ng korupsyon sa pagpatay. Alam niyo naman po na nangyari yung mga investigasyon sa Quadcom, pero walang nangyari pagkatapos dahil it was all in aid of legislation, not in aid of prosecution. Hindi na bumibenta yung narrative na nanlaban, nag-switch sila unti-unti sa mga paid assassins, mga death squads, tumbukin na po natin, mga mamamatay tao na kailangan gantimpalaan ng pera para isagawa ang kanilang krimen. So all of it was really an organized criminal activity funded by government. Yun po ang ibig kong sana ay mabigyan din ng pansin. Dahil masyado tayo nakatutok lang sa infrastructure corruption. Marami pong klaseng corruption at ang corruption nakamamatay. Nakita naman po natin itong nakaraang disaster sa Cebu. Po, napakaraming mga kababayan natin na namatay. Corruption kills. Po. Pero ang pinakatalamak na pagpatay na dulot ng korupsyon ay naranasan po nating lahat doon sa nakaraang administrasyon sa tinatawag nilang giyera kontra sa droga na tinawag kong giyera kontra sa mga dukha. Take note, I said a while ago that there is a distinction between deaths resulting from direct police operations, inaamin yon ng police, at dinideklara nila namatay kasi ng laban. Later on, hindi na direct police operations, merong ibang taong kumikilos, and of course, the police will deny that they had anything to do with it. And so they would just classify the killings as DUI, death under investigation. Question, did they ever investigate? For these reasons, we humbly appeal to Your Excellency to consider creating a National Truth Commission. But I would add Truth and Reconciliation Commission because reconciliation is always possible on the condition that there will be pag-amin, pagsisisi, at pagbabayad puri o pagkukumpuni sa perwisyong nagawa. So, a Truth and Reconciliation Commission modeled after those established in other countries, for example, South Africa, emerging from periods of systemic violence. Such a body would not exist to seek revenge or to seek vengeance, but to establish truth, to promote accountability, to extend compassion to the victims, and to help our country move forward with honesty and moral clarity. Nabanggit ko yung formula for reconciliation, no? Siyempre, hindi naman ganyan kadali magpatawad lang, di ba? Una, umamin yung dapat umamin. Sino-sino sila? Kasi mga tinatakpan nila noon ang mga mukha nila eh. Kasi definitely, dahil ayaw nilang makilala, magpakilala, o makilala yung malaman ng tao yung ginagawa nila. So, pag-amin, pangalawa. Pangalawa ay pagsisisi. Magpakita naman ng sense of remorse. Kasi mayroong mga pumapatay noon na minsan pinagmamalaki pa. Inaamin pero walang pagsisisi. There can be no reconciliation if there is no remorse. Kung walang magsisisi dun sa nangyari na pinagdaanan nitong mga biktima, pamilya ng biktima. Pangatlo, reparation. Acts of reparation. Itong acts of reparation, alam niyo sa simbahan, they can even be token acts of reparation.
sa mga, I am sure sa ibang pamilya, humarap lang itong biktima o pamilya ng biktima sa taong umaamin na sila ang pumatay. Malaking bagay na yun sa pamilya. Kahit first base lang. Pero kung maka-second base tayo pagsisisi at third base dun sa acts of reparation, then mas mabilis ang reconciliation. Kasi hindi naman ito parang act of vengeance.